siguro maghahanap pa ng magiging ebidensya laban kay Martin Romualdez. Pero sa mga ito, mukhang kumpletos recados na, mukhang pati ebidensya nandyan na, kaya go na yung mga kaso nila. Di ba? Pakinggan na ho natin si Ombudsman Boying Remulla dito, mga kababayan. I-segue ko na sa sinabi ni Senator Marcoleta na parang iniisa-isa yung mga majority Ayan pa, si Rodante Marcoleta pa. senators. Now you have Jinggoy, and then si Senator Joel, and then some others. Yesterday he said... I do not want to get into the political mix of it kasi ito napakalinaw naman yung kaso niya. Napakalinaw. Yung lahat ng ebidensya nito galing din sa kanya. Ito yung kay Marcoleta naman ho. Totoo naman, galing sa bibig na lahat. Nataranta, nagpa-interview doon sa Net25. Diba si Marcoleta? Nataranta, nagpa-interview doon sa Net25. Diyan! Meron naman talagang mga nagbigay ng mga kaibigan. May mga nagbigay naman talaga ng mga kaibigan ko, etc., etc. Kaya lang, ang sabi, wag ko siya isulat sa ganito. No, sabi po ng SOSE, dapat nakasulat lahat ng magbibigay o magdodonasyon sa kanyang kampanya. Gumawa na naman ng panibagong alibay si Marcoleta. Ang sinabi naman mga kababayan ay, nung mga panahon naman yan, hindi pa eleksyon at hindi pa bawal yung magbigay yun. I think doon pinaghugutan noong kaso na graft and corruption, no? Plunder. Sinasabi niya sa Kasi tumatanggap ka ng pera habang ikaw ay congressman, di ba, Ma'am Princess Paris at BG Badjola? sa mga kanyang pag-amin. Hindi naman ito invento Pati kayo, alam niyo yan, yung mga footages niyan, napanood niyo lahat yan sa Net25 at sa iba't iba pa mga istasyon. Sabi ni Sir Godofredo Lopez, madalas puro daldal lang din tong ombudsman na to, pero suma total, mabagal pa rin talagang umaksyon. Mas mabilis pa rin talaga ang bunganga kaysa sa pagkilos ba. Sa akin naman kung pagbabasihan ko yung nakaraang ombudsman at ito pong si Ombudsman Boying Remulla, although meron niya, puro halos mas madami yung interview bago yung kilos, pero ang gusto ko dito, talagang natutuloy. Kasi yung kay Martires dati, tulog Tulog. At ang sabi ni Ombudsman Boying Remulla noon, mga kababayan, meron pa silang mga hinahanap na mga kinaso daw ni Trillanes na hindi makita yung mga papeles. Bukod sa tulog, baka hindi talaga inasikaso. Bakit? Siyempre, Trillanes ho yan. Sino ba kadalasang kalaban yan? Mga Duterte, mga DDS, sila Bongo. Baka binasura. Baka hindi inasikaso. Di ba? Kaya para sa akin, kung ombudsman dati, tsaka yung ngayon, Boying Remulla, mas okay sa akin si Ombudsman Boying Remulla. Kung saan sinasabi niya nga na ginastos niya pa nga yung pera. Ginastos niya. Di ba? Ginastos niya. Inamin niya yun. Marcoleta. Di ba kaya nga may sinasabi si Marcoleta, at least inamin ko. At least ako totoo. Sinabi ko yung katotohanan. Hindi porkit sinabi ninyo yung katotohanan, sir, ligtas na kayo. No? Ano na kayo? Free na kayo. Hindi. Yung katotohanan na sinabi ninyo, yan ang mukhang magdadala sa inyo sa oblohan o sa kulungan. At tila walang pagkaalinlangan sa kanyang gawain. Pero ito, papasok talaga sa batas. Papasok siya. With regard to the other senators, Yes, correct yan. Sabi ni Ron Reyes, nasilip si Marcoleta ng ombudsman dahil sa sarili niyang bibig. Alam nyo, parang parang mali-mali din sila Marcoleta yung kagaya yung sa SOSE, nasilip, di ba? Bakit gano'n? Agad na nagsalita. Pero hindi nila alam, hindi nila nare-realize yung mga pagsasalita nila lalong tumitibay yung mga ganitong pangyayari na makasuhan sila. that's with regard to the other senators, or yung sa majority, si Senator Jinggoy, Senator Joel, and mga iba pa na in the future.
Baka sinasabi. Meron pa kami mga pinag-aaralan na mabibigat na kaso. Hindi kasi madaling maglatag ng kaso, tandaan niyo yan. Pagka ang kalaban mo, maraming pera, tapos may kapangyarihan, at matagal na nandyan, hindi madali. Ito Gagawa at gagamit ng mga kapangyarihan yung mga yan. Mga kababayan. Tsaka ito ho kasi, no? Sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos ho, 'di ba ano po ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos? Siguraduhin natin, no? Huwag nating madaliin. Siguraduhin natin na kumpleto yung mga ebidensya upang sa ganoon kapag pinailan ng kaso, hindi mababasura o hindi masasayang lang yung ikinaso. Mamadaliin mo nga pagkakaso, etc. Tingnan mo. No? Yung kay dating Pangulong Duterte, wala lahat. Di ba? Mamadaliin mo nga. Kulang naman yung mga ebidensya mo, makakalaya din ho, mga kababayan. At least dito, kinukumpleto lahat. Kahit saan sulok sila lumabas o kahit saan sulok sila tawag dito, ng teknikalidad, mahihirapan sila. talaga dinadahan-dahan namin, iniingatan namin ang pagkalat ng ebidensya sapagkat one shot lang to. Hindi mo naman pwedeng araw-arawi yan. Mabibigat ang tao yan. Hindi naman to mga ordinaryong mamamayan. Ito talaga mabibigat ang tao. Pero sir, hindi sila sinisingle out yung majority. Hindi yung Hindi. pinapakita. Ano yan? Ang trabaho ng ombudsman. Karamihan, ang nangyari ho kasi dyan, mga kababayan. Kaya bakit, bakit parang puro nasa majority? Nag-ipon-ipon kasi sila No? Nag-ipon-ipon sila, mga boss chief mo, sir. Nauna yung mga dinidiscuss na mga kaso, nauna yung mga nabanggit yung mga pangalan nila bago sila maging majority. Di ba mga kababayan? Kung sasabihin na, tingnan mo, binibira yung mga majority lang. Nakita mo kasi yung majority kontra kay PBBM, kontra doon sa mga plano nila or whatever. Hindi. Nauna po nasabihin o ilatag na si Boss Joel Villanueva ay pwedeng kasuhan dahil nga dito kay Bryce Hernandez doon sa mga pahayag nila. Si Boss Jinggoy, ganun din. Jinggoy, sabi ko, hindi Jinggoy ha. Si Jinggoy, ganun din. Nauna nating narinig yun bago sila maging majority at bumuo at magsama-sama. Bakit? Mukhang kailangan na talaga nilang magsama-sama. Kailangan ng pagsama-samahin yung pwersa nila para maprotektahan yung kanilang mga sarili-sarili ho, mga kababayan. Ombudsman lahat Ngayon, marami akong pinirmahan ng preventive suspension sa mga mayors. Andiyan, Otto Dante ngayon, pinirmahan ko rin sa mga mayors within the whole country. Marami kami pinirpaso na kaso dito. Kaya lang, syempre ang public interest naririto sa flood control at sa nangyayari sa bansa at nangyayari sa Senado at sa Kongreso. Yung muna sa akin, sir. Ombudsman Bal Gonzales, PDCRH. Kung si Senador Jinggoy Estrada ay masasampan na by Thursday and after 2 weeks kay Senator Joel Villanueva naman, how about isa rin ho dun sa inaabangan ng publiko ay yung pagsasampa rin ng kaso kay dating Speaker Martin Romualdez. Any update on that? Nandiyan na yan. Meron na kaming dalawa pang kasong inahanda tungkol dyan. Meron kaming isa pang money laundering case mabigat. At of course, yung the grandest case of them all, itong pinakamabigat na kaso dyan, the conspiracy to defraud the treasury. Yung talaga yan, sa pamamagitan ng budget. Hindi madali ilatag yan. So we're being very careful about every premise that we Yan, linalahat talaga. make. Kasi first time ito gagawin sa kasaysayan ng Pilipinas na magkakaroon tayo ng ganitong klaseng kaso. Jonas Benavides, shoutout sa iyo. Charito Serrano at kay Ma'am Delia Rosario. May timetable na ho tayo. Wala kaming timetable dyan. Basta yung big case kasi, hindi mo pwede lagyan ng timetable yan. Kinakalap namin ang ebidensya yan. Binubuo namin sa araw-araw. Kaya we're here every day. We just go to work every day. And marami naman, it's bearing fruit. Marami naman kami nakukuha ng ebidensya. Kaya lang,
Nung araw kasi, pwede mag-file ng kaso, press con, tapos na. Tapos malalaman mo, 15 taon na wala pang nangyayari. Hindi po ganoon ang ating sistema dito. Sa atin, gusto natin, matapos to in the soonest possible time. Kung pwede nga, kung talagang ang korte ay maging irreasonable, dapat yan, hindi naabot ang 2 taon yan, may judgment na yan. Kung kami hindi abutin ng 1 taon, dapat ang depensa hindi na abutin ng 1 taon. Kung sabihin nun, 2 taon yan, mayroon na dapat resulta yan. Ganun dapat ang kaso sa husgado. Kaya, hindi sanay ang tao dyan, sanay tayo. Well, file mo. Kasi, di ba, matagal naman ma-dismiss ang kaso. Hindi ho dapat gano'n. Kasi ang lugi sa taong bayan. Sabi ni Ma'am Elena Garcia, akala yata ni Meral Coleta kakampi sa kanya si Ombudsman Remulla. Dating congressman din si Boying nung PRRD administration. Sila ang Big Four. Ayan naman si Marcoleta. Si Marcoleta, sinusubukan na lang isalba ang sarili niyan yan eh. Ano ho? Oh. Hindi na natin nakukuha yung pera, mapapalista yung mga kailangang makuha dapat, at nasasayang ang mga resources na dapat nakukuha natin para sa bayan.